Ngayong buwan, isang kontrobersyal na draft proposal ang lumabas na sinasabing maaaring maging daan para matapos ang Russia-Ukraine war. Ayon sa ulat, nagpadala ang US ng 28-point peace plan na may kasama umanong pagbigay ng teritoryo at pagbabawas ng armas, bagay na tinutulan agad ng Ukraine at hindi nagustuhan ng EU. Ano nga ba ang nilalaman ng mga kasunduaang ito at higit sa lahat ay ito na ba ang senyales sa pagtatapos ng matagal ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa loob ng 3 years, tinanggihan ni Putin lahat ng peace offer, lahat ng ceasefire at lahat ng diplomatic opening. Pero may hindi inaasahang nangyari sa Miami na pwedeng magbago ng buong takbo ng war na ito. Kahapon, kinumpirma ng Axios na ang Russia's Sovereign Wealth Fund Chief ay gumugol ng 3 araw kasama ang envoy ni Trump para pag-usapan ang isang 28-point peace plan. Ayon sa mga source, hindi dapat malaman ng publiko ang meetings na ito. Si Kirill Dmitriev na namumuno sa Russia's Sovereign Wealth Fund ay nakipagkita kay Steve Witkoff at sa mga senior White House officials sa isang hotel sa Miami. Pinag-aralan nila ang tinawag ni Dmitriev na mas malawak na framework kaysa sa simpleng ceasefire. Ayon sa isang unnamed US official, ang goal ay magdala ng pangmatagalang security sa Europe, hindi lang sa Ukraine. Pero gusto ba talaga ng Russia ng kapayapaan o pinipilit lang ba sila para pumasok sa mga usapang ito? Kahapon, ipinakita ng leaked documents na bumabagsak ang defense industry ng Russia. Samantala, ang presyo ng Russian oil ay bumagsak sa baba ng level na kailangan para maging viable ang war na ito. Hinaharap ni Putin ang krisis na hindi na niya maitatago. Pero ang pinakakapansin-pansin ay kung paano magsalita ang mga Russian. Sabi ni Dmitry, ramdam namin na talagang naririnig na ang posisyon ng Russia. Bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating maintindihan na nauulit ang history at alam ni Putin kung paano ito matatapos. Noong 1986, ang global oil production ay kontrolado lang ng ilang malalaking players. Saudi, Soviet Union, United States at Iran, sila ang nagdidikta ng presyo ng oil. Ang Soviet Union ay umaasa sa malaking oil exports para tumakbo ang kanilang economy. Ginagamit nila ang oil dollars na iyon para bumili ng Western technology, grain imports at para mapanatili ang kanilang military empire. Pagkatapos ay gumawa ang Saudi ng desisyon na bumago ng history. Matapos silang magkaroon ng mas malapit na ugnayan sa US administration, tumigil sila sa pag-cut ng production para mapanatiling mataas ang presyo at binuksan nila ang production ng todo. Ang produksyon ng Saudi ay tumaas mula 2 milyong bariles kada araw tungo sa 5 milyong sa loob lang ng magdamag. Sa loob ng ilang months, bumagsak ang presyo mula $27 pababa sa $10 kada bariles. Para sa Soviet Union, ito ay nakakawasak. Kailangan nila ang oil revenue para makabili ng basic necessities mula sa West. Nang bumagsak ang presyo, nawalan ang Moscow ng bilyong hard currency overnight. Hindi nila mabayaran ng grain. Hindi nila mapanatili ang kanilang satellite states. Hindi nila ma-fund ang kanilang military. Si George Veloyan mula sa Aperio Intelligence ang nag-explain nito ng malinaw. Ang oil glut noong 1980s ay direktang naging dahilan ng pagbagsak ng Soviet Union. Ang lower prices ay agad na nagdulot ng malaking pagkawala ng hard currency export revenue. Si Putin noon ay isang KGB officer na naka-assign sa Dresden, East Germany noong panahon ng pagbagsak na ito. Mula 1985 hanggang 1990, nasa front row seat siya sa pagguho ng kapangyarihan ng Soviet Union. Nakita niya kung paano hindi na kayang panatilihin ng Moscow ang kontrol sa Eastern Europe. Ayon sa investigation ng politiko, nakita ni Putin mismo ang pagguho ng kapangyarihan ng Soviet at ng Eastern Bloc habang nandun siya. Ang makapangyarihang Soviet Empire bumagsak partly dahil hindi na kayang bayaran ang gastos nila dahil sa oil prices. Fast forward sa ngayon, ang Russian oil ay nagtitrade sa $36 kada bariles, pero ang budget ng gobyerno ni Putin ay nakabase sa $59.
Ang $23 gap na iyan, winawasak nito ang kakayahan ng Russia na i-fund ang war na ito. Inamin ni Finance Minister Anton Siluan na kumukuha na sila mula sa reserve funds para takpan ang deficit. Bawat month na manatili ang oil price ng mas mababa sa $50 ay inuubos ng Russia ang savings na hindi na nila mapapalitan. At ito ang dapat ikatakot ni Putin. Kakahayag lang ng Saudi na mag-i-increase ulit sila ng production. Plano nilang maabot ang 13 milyong bariles kada araw pagsapit ng 2029. Ganon din ang ginagawa ng UAE. Mas maraming oil ibig sabihin mas mababang presyo. Mas mababang presyo ibig sabihin mas kaunting revenue para sa Russia. Alam ni Putin ang kwentong ito. Nabuhay na niya ito minsan sa Dresden habang pinapanood niyang bumagsak ang Soviet Union dahil natuyo ang oil money. Ngayon, 40 years later, pinapanood niya ulit ang parehong pattern na nangyayari. Hindi man eksaktong nauulit ang history pero para kay Putin, pakiramdam niya parang 1986 ulit. At iyan mismo ang dahilan kung bakit si Kirill Dmitriev ay nasa hotel room sa Miami. Ang 28-point framework na pinag-usapan niya kasama si Steve Witkoff ay may 3 main areas: kapayapaan sa Ukraine, security sa Europe at future relations sa pagitan ng Washington, Moscow at Kiev. Ayon sa unnamed US official na nakausap ng Axios, dinaanan nila ang planong ito line by line, pero ang mga detalye ay nagpapakita ng isang nakakabahalang bagay. Ang Ukraine's National Security and Defense Council Secretary na si Rustem Umer ay nalaman lang ang tungkol sa usapang ito pagkatapos itong mangyari. Nabrief siya ng hiwalay sa Miami 1 week later. Ang meeting sana ni Witkoff at Zelensky na nakaschedule sana noong Miyerkules sa Turkey ay na-postpone. Wala pang bagong date. Isang senior Ukrainian diplomat ang nagsabi sa Kiev Independent, "Hindi pwedeng ipagpalit ang future namin sa isang saradong kwarto. Walang deal na legit kung wala ang Ukraine sa table." Pero iyan mismo ang nangyayari. Si Dmitriev ay nag-uusap na tungkol sa pag-produce ng written document bago mag-meet sina Trump at Putin. Sinabi niya sa Axios na ang framework ay mas malawak kaysa Ukraine. Hindi aksidente ang timing nito. Kanselado ni Trump ang proposed Budapest Summit kasama si Putin noong nakaraang buwan at sinabi niyang, "Hindi ito magiging productive ngayon. Kailangan muna natin ng konkretong hakbang para sa kapayapaan." Ngayon alam na natin kung ano ang ibig niyang sabihin sa concrete. Secret negotiations na completely lampas sa Ukraine. Habang si Dmitry ay nagne-negotiate para sa peace, ang military ng Russia ay durog na sa battlefield. Ayon sa British intelligence, 300 to 32,000 ang Russian casualties ngayong taon lang. Ito ang pinakamataas na annual rate mula nang magsimula ang invasion. Ipinakita ng leaked documents na ang Uralvagon Zarvod na gumagawa ng T-72 at T-90 tanks ay hindi makakuha ng imported thermal images o transmissions. Ang tanks na na-deliver noong January ay hindi pa nababayaran. Ang factory na dapat maging backbone ng armored forces ng Russia ay hindi pa kayang bayaran ang equipment na na-deliver na. Ang mga armas na kailangan ng mga sundalo na iyon, hindi na kayang gawin ng Russia. Tinawag ng leaked internal documents ito bilang pinakamalalang krisis ng Russia sa loob ng 30 taon para sa defense industry. Ang mga problema ay systemic at lumalala. Ang pinakamalaking refined silicon producer ng Russia, ang planta sa Kursk, ay plano ng itigil ang operasyon sa susunod na taon. Iyon ay 37,000 tons ng annual capacity para sa chips at guidance systems. Wala na. Ang silicon ay critical para sa bawat modern weapon system. Kung wala ito, hindi makakagawa ang Russia ng precision missiles, drone components o communication equipment. Ang United Aircraft Corporation na gumagawa ng Su-57 at iba pang military aircraft ay heavily reliant pa rin sa foreign avionics at engine parts na pinutol ng sanctions. Pinapakita ng official data na 1.5 times mas marami ang business debts kaysa sa new business creation. Ang total number ng registered companies ay bumaba sa pinakamababang level mula noong 2010. Inamin ng mga officials na 80% ng Russian cities ay nawawalan ng population. Mahigit 1 milyong barrels ng Russian crude ngayon ay nakatambak sa floating storage.
Ang mga barrels na dati ay instant cash ngayon ay nag-generate ng daily storage bills. Nakacircle ang mga tankers ng ilang araw dahil ayaw tanggapin ng ports. Hindi nagbibigay ng coverage ang insurers. Ayon sa Carnegie Endowment data mula November, bumaba ng 25% ang energy revenues ng Russia year over year. Bumagsak ng 65% ang profits ng Gazprom. Nagpakita rin ng similar declines ang Ross. Kamakailan na blacklist ng Canada ang dosenang Russian Shadow Fleet vessels. Bawat blacklisted ship ay nagiging floating liability mula sa strategic asset. Ang Shadow Fleet na dati ay nagligtas sa Kremlin sa pamamagitan ng pag-iwas sa sanctions ay ngayon ay walang silbi. Kinuwenta ng Institute for International Finance ang war spending ng Russia sa 2025 sa $350 bilyong, halos $1 billion bawat araw. Isang poll ng Levada Center noong September 2025 ay nagpapakita na bumaba ang public support para sa war mula 60% noong early 2024 tungo sa 45%. Isang poll naman noong August ay nagpapakita na 66% ng Russians ngayon ay pabor sa peace talks kahit na may kondisyon na mapanatili ang territorial gains. Ang economic pressure ang nagtutulak sa pagbabagong ito. Opisyal na higit 8% ang inflation, pero ayon sa independent economists, mas malapit ito sa 15%. Ngayon, ito ang pangunahing public concern ng 58% ng Russians, mas importante pa kaysa sa war mismo. Umiiral ang mga protesta. Noong October lang, mahigit 500 katao ang naaresto sa Dagasan dahil sa conscription protests. Ang North Caucasus region na tradisyonal na source ng contract soldiers ay nagsisimulang lumaban sa war. Si Alexandra Proenko, ang economist na nag-aral ng war economy ng Russia, ay nagbabala sa Foreign Affairs. Ang militarisasyon ng Kremlin ay hindi sustainable. Ang pagpapatuloy ng war gamit ang shrinking labor force at lumalaking domestic discontent ay mangangailangan ng mas mabagsik na repression. Noong nakaraang linggo, habang nangako si Dmitriev ng peace, nagsimulang sumabog ang Russian infrastructure. Isang gas pipeline malapit sa Rostovka sa kanilang region ang sumabog. Inakusahan ng FSB ang repair work, pero nakakapagduda ang timing. Dumagsa ang emergency services. Nagtelegram ang governor para sabihin na ayos lang ang lahat. Walang paliwanag kung bakit nagdulot ng malaking explosion ang routine maintenance. Ito ay kasabay ng sistematikong pagkasira ng 20% ng refining capacity ng Russia dahil sa strikes ng Ukraine. Ang Orovsk refinery na may capacity na mahigit 100,000 barrels per day ay nasunog dahil sa drone strikes noong November 10. Sa parehong araw, sinabi ni Herman Gref kay Putin ang tungkol sa economic crisis ng Russia. Kinumpirma ni Ukraine Security Service Chief Vasyl Maluk na may higit sa 100 successful strikes sa Russian oil facilities mula early 2025. Bawat refinery na nasusunog ay nangangahulugang mas kaunting fuel para sa offensive operations. So, ano ba talaga ang gustong makamit ni Putin sa mga peace talks na ito? Ang 28-point plan ay reportedly nakatuon sa pag-freeze ng current front lines at pagpapahintulot sa Russia na panatilihin ang mga nakuhang teritoryo. Gusto ng Russia ang non-aligned status ng Ukraine, ibig sabihin walang NATO membership kailanman. Hinihiling ng Moscow ang partial sanctions relief nang hindi ibinabalik ang anumang teritoryo. Ang analysis ng Atlantic Council ay blunt. Natural lang na masaya si Putin na samantalahin ang enthusiasm ng Trump administration para sa peace talks. Pinapayagan siya nitong mag-buy time at hatiin ang West. Inilarawan ng Carnegie experts ang approach ni Putin bilang tactical na nagtutulak para sa something tulad ng Istanbul II na tumutukoy sa failed 2022 negotiations kung saan may veto rights sana ang Russia sa foreign policy ng Ukraine. Ang November 10 statement ni Dmitry Peskov na gusto ng Russia na matapos ang war agad ay hindi ka panipaniwala kung iisipin na wala ng face-to-face talks mula July. Tinanggihan ni Putin ang bawat ceasefire offer kasama na ang US proposals para sa sanctions relief kapalit ng freezing ng current lines.
Malinaw ang contradiction. Sinasabi ng Russia na sapat ang lakas nila para diktahan ng terms pero desperate silang kailangan ng secret talks. Gusto ni Putin na makita bilang victorious habang ang ekonomiya niya ay sumisigaw ng defeat. Nag-warning si former US Ambassador to Ukraine William Taylor sa CNN. Anumang discussion na maririnig ng Russia bilang validation ng posisyon nito ay lalo lang nagpapalakas kay Putin. Hindi dapat ituring ng allies ng Ukraine na bargaining chip ang depensa nito. Pero ito ang hindi naiintindihan ni Putin sa sariling sitwasyon niya. Bawat araw na nagpapatuloy ang negotiations, inilalantad nito ang kahinaan ng Russia. Habang nagtatalk ng peace si Dmitriev sa Miami, patuloy na tinatamaan ng Ukraine ang Russian infrastructure. Habang hinihingi ni Putin ang territorial recognition, patuloy na nagpapatubig ng oil ang Saudi na nagpapababa ng presyo. Lumalala, hindi gumagaling ang math habang lumilipas ang panahon. Bawat buwan sa $36 na oil, nauubos ang reserves na hindi na kayang palitan ng Russia. Bawat 1,000 casualties kailangan ng mas mahal na recruitment bonuses. Bawat nasirang refinery, mas kaunting fuel para sa war machine. Inamin ni Finance Minister Siluanov na kumukuha na sila mula sa reserve funds pero hindi infinite ang mga ito. Sa kasalukuyang burn rates, kakaharapin ng Russia ang impossible choices pagdating ng mid-2026. I-fund ang war o i-fund ang economy, hindi pareho. Ang historical parallel ay imposible ng baliwalain. Sinubukan din ni Mikhail Gorbachev ang negotiating habang bumabagsak ang Soviet Union. Gumawa siya ng deal sa West, nangako ng reforms, humingi ng loans, pero determined na ng economics ang outcome. Kapag naubos ang pera, walang diplomacy ang makakapagligtas sa sistema. Sinabi ng isang senior Western intelligence official sa Financial Times, para sa kanya, ideological ang lahat. Iniisip pa rin niyang kaya niyang manalo, pero ipinapakita ng data na tumataas ang gastos hanggang sa punto na nag-aalok ang talks ng paraan para i-reframe ang victory domestically nang hindi nagre-risk ng complete collapse. Pumasok si Putin sa talks na sinasabi na panalo ang Russia, pero ang mga panalo hindi kailangan ng secret meetings sa Miami hotels. Ang mga panalo hindi nagpapanik kapag bumaba ang oil ng $23 sa ilalim ng budget. Ang mga panalo hindi nanonood ng pagbagsak ng defense industry habang nakikikibit sa North Korea para sa shells. Ang katotohanan ay nakasulat sa numbers. 332,000 casualties, $36 oil, 20% ng refineries destroyed, 65% profit collapse sa Gazprom, 1,400,000 barrels na nakatambak na walang pupuntahan. Pumasok si Putin sa negotiations para iligtas ang war niya, pero sa pag-amin na kailangan niya ng peace, baka naipakita niya na natalo na siya.